Magandang araw po sa ating lahat. Sa muli, tayo po ay nandito upang mag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating po magsisimula, tayo po ay manalangin. Iyuko po natin ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa buhay na patuloy na ipinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat sa pag-supply sa aming mga pangailangan sa araw-araw, sa safety and protection na pinagkaloob niyo sa amin. At sa oras na to, kami po ay humihingi ng iyong gabay. Kayo po, Lord, ang magdadala ng inyong mensahe sa aming mga puso. At tulungan niyo po ako, Lord, sa aking pagtuturo. Salamat, Ama. Salamat, Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Babasahin ko po sa inyo ang 3 talata sa Biblia na nakasulat sa Book of Isaiah, chapter 55, verses 1 to 3. Ang sabi rito, "Who, one that thirsteth, come ye to the waters, and he that no money, come ye buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear, and come unto me, hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David." Ito po yung nakasulat sa Book of Isaiah, chapter 55, verses 1 to 3. Dito sa binasa natin na talata, dito makukuha natin yung ideya kung ano ang sikreto upang ang isang tao ay magiging masaya. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga o ngayong oras na to are the secret of happiness according to Prophet Isaiah. Ano yung sikreto ng kaligayahan base kay Propeta Isaiah? The secret of happiness according to Prophet Isaiah. Bakit napakahalaga na pag-aralan natin ang topic tungkol sa kaligayahan? Dahil sa mundong ito, maraming mga tao ang hindi nakakagawa ng maayos sa kanilang trabaho dahil hindi sila masaya. Maraming mga pamilya ang nawasak dahil hindi sila masaya sa kanilang pamilya. Maraming mga tao ang nawalan ng gana sa pag-aaral dahil hindi sila masaya. Maraming nagkakasakit. Marami ang hindi nakakatulog sa gabi. Marami ang nalulung sa bisyo. Iba't ibang klaseng bisyo dahil sa marami silang problema, hindi sila masaya. Maraming mga tao ang nakakagawa ng masama dahil hindi sila masaya. Kaya napakahalaga na pag-aralan po natin kung ano ang dapat natin gawin upang maging masaya sa buhay. At ito yung pag-aaralan natin ngayon. At dito, sa binasa natin sa Isaiah chapter 55 verses 1 to 3, ang sabi sa verse 1, "Everyone that thirsteth, come ye to the waters." Yung first part ng versikulong binasa natin. Sabi rito, ang sino man ang nauuhaw, di pumunta ka sa tubig. Parang tayo, kunwari tayo ay nakaupo sa sala, nanonood tayo ng TV o kaya naggamit tayo ng cellphone natin. Nauuhaw tayo. Ano ang gagawin natin? Tatayo tayo. Pupunta tayo sa ref o kaya naman sa water dispenser. So, iinom tayo ng tubig. No? Hindi naman pwede nauuhaw ka tapos kusa mong hintayin na lalapit sa iyo ang tubig. No? Kung nauuhaw ka, pupunta ka sa tubig. Gaya din naman yung kaligayahan. Kung gusto natin magiging masaya, gumawa tayo ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Kaya ang unang sikreto sa kaligayahan na makukuha natin dito sa sulat ni Propeta Isaiah, number 1, if you want to be happy, make an effort to be happy.
Kung gusto mong maging masaya, di mag-effort ka para maging masaya. Gusto mo palang maging masaya, nakaupo ka lang dyan. Paano ka sumaya? Kailangan meron kang gawin upang sumaya ka. Ano yung mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay sumaya tayo sa mundong ito? Una, dapat matuto tayong tumanggap kung sino tayo. Matutunan natin tanggapin kung sino tayo. May mga tao sa mundong ito na hindi masaya dahil hindi nila tanggap kung sino sila. Hindi nila tanggap na ipinanganak silang mahirap. Hindi nila tanggap yung kanilang itsura. Hindi nila tanggap yung kanilang pamilya. Kaya hindi sila masaya. Kailangan sa buhay natin matuto tayong tumanggap kung sino tayo para maging masaya tayo sa mundong ito. Kung mahirap tayo, tanggapin natin mahirap tayo. At mayaman sila, wala tayong magagawa. Hindi naman pwede sa mundong ito lahat mayaman. Dahil kung lahat ng tao mayaman, sino pang magtatrabaho? Diba? Lagi nating isipin na sa mundong ito, may kanya-kanya tayong papel na ginagampanan. Ang iba doktor, ang iba abogado, ang iba pulis, sundalo, ang iba naman ay engineer, ang iba naman ay karpintero, mason, mangingisda, alagad ng simbahan, magsasaka. May kanya-kanya tayong papel na ginagampanan sa mundong ito. Kailangan lang natin tanggapin at maging masaya tayo sa papel na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At hindi pwedeng magmataas ang isang engineer na mas mataas siya at mas magaling siya kaysa karpintero, dahil kung wala ang karpintero, puro lang plano paano gawin ang bahay. Kung lahat ng tao puro na lang doktor, sino pa ang magtatanim? Saan tayo kukuha ng bigas kung wala magsasaka? Kaya hindi dapat natin sila minamaliit, dahil bawat isa sa atin ay merong mahalagang ginagampanan na papel sa mundong ito. Then learn to accept kung ano yung papel mo. Ang iba, ang doktor, sila ang namamahala sa kalusugan ng tao. Ang mga abogado, sila ang bahala sa mga batas. Ang mga pulis, sila naman ang bahala sa kriminalidad at sa kapayapaan. Ang mga karpintero naman, ang mga mason, sila naman bahala sa pagtatrabaho ng building. Ang mga magsasaka ang bahala sa bigas na kinakain natin. Ang mga mangingisda ang bahala sa isda na kinakain natin. Kami naman, ang papel naman namin sa espiritualidad na buhay ng tao. So meron tayo kanya-kanyang responsibilidad sa mundong ito. Kailangan lang natin tanggapin. Kasi pag hindi natin tinanggap, hindi tayo magiging masaya sa mundong ito. Huwag rin natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Dahil nung ginawa tayo ng Diyos, hindi tayo magkakapareho. Pag ikinumpara mo yung sarili mo sa iba, una, makikita mo mas magaling sila. Anong feeling mo? Maawa ka sa sarili mo o kaya mainggit ka? Kung ikinumpara mo yung sarili mo sa iba tapos nakita mo mas magaling ka, baka naman yumabang ka. Kaya nga ang Bible mismo nagsasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, yung last part ng bersikulo na to, mahaba kasi yung bersikulo na to, babasahin ko lang yung last part. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Ang sabi rito, sila raw na nagsusukatan ng kanilang mga sarili o nagkukumpara ng kanilang mga sarili ay hindi matalino, hindi wise. Bakit? Ba't mo kinukumpara ang sarili mo sa iba? Hindi naman kayo magkakapareho. Diba? Sabi ko nga, pag ikinumpara mo, either lang na maiinggit ka o magmayabang ka. Kaya hindi tama. Kailangan tanggapin natin sa sarili kung sino tayo. And don't compare yourself with other people. Diyan tayo magiging masaya. Tanggap natin kung anong klaseng buhay meron tayo. Ano pa? Para maging masaya tayo, practice thanksgiving. Lagi kang magpasalamat. Alam mo ba yung mga taong lagi nagsasabi ng thank you, salamat, sila yung masaya. Dahil sila yung mga taong marunong mag-appreciate ng maliliit man o malalaking bagay sa buhay nila. Yung mga taong hindi marunong magsalita ng thank you, hindi yan masaya. Learn to say thank you. Salamat sir, salamat ma'am, diyan ka magiging masaya. Meron nga akong kwento na nabasa. Kwento to ng isang hari
At ang hari, marami siyang mga servants o mga alagad. Doon sa mga servants niya, merong isa doon na kakaiba. Ito yung servants niya na laging nagpapasalamat. Minsan nga nadapa, thank you Lord, sinabi niya. Naumpog, thank you Lord. So kahit anong nangyari sa buhay niya, maganda man o hindi, lagi siya nagsasabi ng thank you. At dahil doon, nagiging masayahin siya. At nagustuhan siya ng hari. Isang araw sabi ng hari, halika rito. Dahil naging close sila sa hari, sabi ng hari, sasama kita bukas. Dahil mamamaril ako ng usa doon sa gubat. Ikaw yung gusto kong kasama. Sabi niya, thank you mahal na hari. So nung pumunta sila sa gubat, siya yung tagadala ng mga gamit ng hari. Nung nandoon na sila sa gubat, nakakita sila ng usa. Dali-daling kinuha ng hari yung kanyang baril at binaril niya yung usa. Kaya lang, nung binaril niya yung usa, nag-backfire yung kanyang baril. Lumabas doon sa may lagayan ng baril yung putok, tinamaan yung kanyang yung kanyang daliri, naputol yung kanyang daliri. Halos maiyak yung hari sa sakit. Sabi ng servant, mahal na hari, ano bang nangyari? Sabi niya, naputol yung daliri ko. Ang unang binanggit ng servant, thank you Lord. Nainis yung mahal na hari. Sabi ng hari, pambihira naman nung naputol yung daliri ko, nagtithank you ka pa. Kaya nung umuwi sila, galing sa gubat, papunta sa kaharian, ang una niyang ginawa, pinakulong niya yung kanyang servant. Bakit pinakulong natin to? Mahal na hari, ba't pinakulong mo? Pambihira. Naputol na yung daliri ko, nag-thank you pa siya. So, kitalong niya. Ilang buwan ang nakalipas, gumaling na yung sugat nung naputol na daliri ng hari. Kaya, naisipan naman ng hari na bumalik doon sa gubat, hanapin niya yung usa na baka makita niya uli yung usa. So pumunta siya roon. At siya lang mag-isa kasi kinulong niya yung kanyang paboritong servant. Nung nasa kalagitnaan na ng kagubatan yung hari, bigla siyang nasalubong ng maraming grupo ng mga katutubo. Mga katutubo, hinuli siya, may dalang mga sibat, may dalang mga pana, hinuli siya. Dahil yung mga katutubo ay naghahanap ng tao na iaalay nila sa kanilang Diyos. So ang ginawa ng mga katutubo, pagdating doon sa tribo, nagpakulo sila ng malaking kawa dahil doon nila ilulublob at lulutuin yung tao na iaalay nila sa kanilang Diyos. Nung kumulo na yung tubig doon sa kawa, nung ilalagay na nila yung hari, napansin nila putol yung daliri. Kaya ang sabi nila, uy wag, hindi pwedeng iaalay yan sa ating Diyos. Putol yung daliri, kulang. So sa madaling sabi, pinakawalan siya. At tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay salamat. Kung hindi naputol itong daliri ko nung nakalipas ng mga buwan, patay na sana ako ngayon. Kaya tuwang-tuwa siya, naputol yung kanyang daliri. So pag uwi niya doon sa kaharian niya, dumiritso siya doon sa kulungan at ikinuwento niya sa kaibigan niyang servant na pinakulong niya yung nangyari. At humingi siya ng tawad. Sabi niya, patawarin mo ako. Nagalit ako nung nagsabi ka ng thank you na naputol yung daliri ko. May purpose naman pala, kasi kung hindi putol yung daliri ko, patay na sana ako ngayon. Ang sabi naman ng servant, maraming salamat mahal na hari na pinakulong mo ako. Ang sabi ng hari, bakit ka masaya? Pinakulong na kita. Ang sabi ng servant, dahil kung hindi mo ako pinakulong, kasama mo ako sa gubat. Kompleto yung daliri ko, ako sana ang ialay sa Diyos nila. Kaya thank you, pinakulong mo ako. Kita natin sa buhay natin, kapag tayo ay marunong magpasalamat sa anumang bagay na nangyayari sa buhay natin, diyan tayo sasaya. Dahil lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, para yan sa ating kabutihan. Ang sabi nga sa Romans chapter 8, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay, maganda man o hindi maganda, ibinigay yan ng Diyos sa atin para sa ating kabutihan. Kaya ang sabi niya, sa lahat ng bagay, learn to say thank you. In everything, give thanks. For this is the will of God concerning us, concerning you, sabi ng Bible. So yun yung una, yun yung ipapractice natin, thanksgiving. At ano pa, ang dapat nating effort na gagawin para sumaya, learn to give. Matuto kang magbigay. Ang sabi ng Biblia, sa Book of Acts chapter 20 verse 35, yung last part ng verse na to, ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbigay kaysa binigyan.
Ang salitang blessed, halos kapareho lang yan ang salitang happy. Kaya kung papalitan natin yung salitang blessed, it is more blessed to give than to receive. Halos kapareho lang yan ng it is more happy to give than to receive. Maraming mga tao sa mundong ito ang hindi masaya dahil swapang sila. Kung sino yung mapagbigay, matulungin, sila yung masasaya. Kaya kung titingnan nyo yung YouTube, napakaraming mga tao sa YouTube ang ginagawa nilang content ng kanilang mga video ipagtulong. Hindi lamang sa nakakatulong sila, nakakagawa sila ng content, kundi alam nila at ramdam nila ang saya pag nakakatulong sa kapwa. Meron nga akong nabasa na isang quotation sa Facebook. Sabi doon sa isang quotation, in this world, there are two kinds of people, the taker and the giver. The taker will eat better, but the giver will sleep better. Sabi doon, sa mundong ito may dalawang klase ng tao, yung tumatanggap at yung nagbibigay. Yung tumatanggap, nakakain ng maayos, ang nagbibigay ay nakakatulog ng maayos. Bakit yung taong nagbibigay nakakatulog ng maayos? Masaya siya. Marami mga tao hindi nakakatulog ng maayos. Hindi sila masaya sa buhay. Kung gusto mong maging masaya sa buhay, make an effort to give. If you want to be happy, make an effort to be happy. Ang pangalawa na sikreto ng kaligayahan na itinuturo ni Propeta Isaiah ay makita natin sa verse 2. Sabi ng verse 2, yung unang part, wherefore, do you spend money for that which is not bread? And your labor for that satisfied not? Sabi niya, kayo ba gumagastos ng pera sa hindi naman para sa tinapay? Noon kasi mahalaga ang tinapay pagkain. O your labor, o yung magpagod ka for that satisfied not? Magpapagod ka, magtatrabaho ka sa mga bagay na hindi naman nagbibigay sa'yo ng satisfaction. Anong ibig sabihin nito? Kung gagastos ka ng pera, gumastos ka sa mga bagay na napakahalaga. Pagkain, bread. O kung magsisikap ka, o magtatrabaho ka, o magpapagod ka sa mga bagay na nakakabuti sa'yo. Ibig sabihin, huwag kang magpagod sa mga bagay na hindi nakakabuti sa'yo, at huwag kang gumastos sa mga bagay na hindi naman nakakapagdala ng kabutihan sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Na para maging masaya tayo, punuin natin yung sarili natin ng mabubuting bagay. At alisin natin yung hindi magagandang bagay. No? Mabubuting bagay lang. Ang pangalawang sikreto ng kaligayahan na naisip parating sa atin ni Propeta Isaiah, if we want to be happy, get rid of something in your life. Kung gusto mong maging masaya, may mga bagay sa buhay natin dapat nating alisin. Yung mga bagay na nagdadala sa atin ng galit, nagdadala sa atin ng kalungkutan, nagdadala sa atin ng maraming problema, alisin natin kung gusto natin magiging masaya. Kasi kung gusto mo magiging masaya, pero hindi mo yan aalisin, wala pa rin. Para yung sa loob ng bahay natin, kunwari may napatay na daga. Anong una mong gawin para mawala yung amoy sa loob ng bahay? Kahit na isprayhan mo ng sanitizer, kahit na mag-spray ka ng pabango sa loob ng bahay mo, mabaho pa rin yung bahay mo hanggat hindi mo alisin yung patay na daga na nasa loob ng bahay. Kahit na anong bagay ang gagawin mo na effort para sumaya ka, kung may mga bagay sa sarili mo na hawak-hawak mo pa rin na nagdadala sa iyo ng kalungkutan, mananatili kang malungkot. Para mawala yung amoy sa bahay nyo, ang una mong gawin, alisin mo yung patay na daga na sa loob ng bahay nyo. Ganon rin yun. If you want to be happy, get rid of something in your life. May mga bagay na dapat kang alisin sa buhay mo. Ano yung mga bagay na dapat alisin sa buhay natin upang sumaya tayo? Get rid with toxic people. Yung mga taong nagdadala sa iyo ng sama ng loob. Yung mga taong gumagawa sa iyo hindi maganda, gumagawa ng mga chismis na nakakasama sa iyo, huwag mo silang pagpapansinin. Alam mo kung bakit na problema tayo sa buhay? Lagi natin pinapansin yung mga taong nakakagawa sa atin ng masama.
gusto nating gantihan. Ako sa buhay ko, may mga tao na napansin ko nag-iba yung pagtingin nila sa akin at pagtrato nila sa akin. At nalaman-laman ko na lang kasi may mga tao na nakikwento sa kanila ng mga bagay na hindi maganda at nakakasama at kasinungalingan tungkol sa akin. Kaya tuloy naging masama ang tingin nila sa akin dahil sa kasinungalingan na kinikwento ng taong yun. Nung malaman ko yun, okay lang. Sabi ko, okay. Yan pala ang sinasabi nila. Pero hindi ako gumanti. Hindi ako nagsasabi sa kanila ng masama at hindi ko sila inaaway. Alam kong bakit. Merong isang kasabihan na sinasabing rotten fruits fall by itself. Yung bulok na prutas kusang nalalaglag. Pag nakakita ka ng mangga, pag nabubulok yung bunga ng mangga, kusang nalalaglag yan. Hindi mo na kailangang sungkitin. Ganun rin yun. Huwag mong bigyan ng pansin yung mga taong pangit ang ugali, yung mga taong bulok ang ugali, dahil kusa naman silang malalaglag. Marami tayong trabaho na ginagawa. Iyon ang pagtuuran natin ng pansin. Mas mahalaga yung trabaho, mas mahalaga yung ibang bagay na gagawin natin kaysa pagbibigyan pa natin ng pansin yung mga taong hindi maayos ang ugali. Tulad ng sinabi ko, rotten fruits fall by itself. Kung paano nalalaglag ng kusa ang mga bulok na prutas, yung mga taong bulok rin ang pagkatao ay kusang bumabagsak. Ang sabi ng Biblia sa Book of Romans chapter 12 verse 19, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Kaya huwag kang gumanti. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti. Kaya makikita mo na lang yung mga taong patuloy na gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Kusa silang bumabagsak. Dahil ang Diyos ang gumanti sa kanila. Because rotten fruits fall by themselves. Ano pa ang mga bagay na dapat nating alisin sa buhay natin upang sumaya tayo? Sama ng loob. Marami mga tao nagdadala ng sama ng loob sa buhay nila. Hindi ka talaga maging masaya, meron kang sama ng loob. Pag nakita mo yung taong nakagawa siya ng kasalanan, nawawala yung kaligayahan, masama ang loob mo. Ano ang dapat nating gawin upang maalis sa ating mga sarili yung galit at sama ng loob? Magpatawad tayo. Patawarin natin sila. Alam mo, sa oras na pinatawad mo yung isang tao, pag nakita mo siya, maaalala mo pa rin yung mga bagay na ginawa niya sa'yo, pero hindi ka na masasaktan. Pag hindi ka magpatawad, pag nakita mo yung isang tao, naaalala mo yung ginawa niya, tapos bigla kang magagalit at sumasama ang loob mo. Nawawala yung kaligayahan. Pero pag nagpatawad ka, pag nakasalubong mo yung isang tao, naaalala mo pa rin yung kanyang ginawang kasalanan, pero hindi ka na nasasaktan kasi marunong kang magpatawad. Alisin mo yun. Patawarin mo lahat ng taong nagkakasala sa iyo. Dahil kung hindi mo alisin at hindi mo sila patatawarin, patuloy kang may sama ng loob. At yung sama ng loob sa sarili mo, sa puso mo, yun ang pumipigil upang magiging tunay kang masaya. Ang sabi nga ng Biblia sa Matthew chapter 6 verse 14, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kung patatawarin mo ang iyong kapwa sa kanilang kasalanan sa iyo, patatawarin ka rin ng Diyos Ama sa langit. Kaya kung tayo ay hindi nagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, hindi mawawala yung sama ng loob sa puso natin dahil hindi ka rin pinatawad ng Ama sa langit. Pag hindi ka pinatawad ng Ama sa langit sa mga kasalanan mo, hindi ka niya bibigyan ng kaligayahan. Kaya para mawala yung sama ng loob, patawarin mo lahat ng taong nagkakasala sa iyo. Get rid with bitterness. Ano pa? Get rid with bad past, no? Sa buhay natin, marami tayong mga nakaraan sa buhay natin, mga pangyayari na hindi maganda. Dapat natin talikuran. Lagi nga sinasabi nila, move on. Move on. Paano ka maka-move on kung hindi mo tatalikuran yung mga bagay na hindi maganda sa buhay mo? Diba? Marami tayong ma-experience sa buhay. Yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, talikuran natin. And look forward. Move on. Hindi naman mababalik na yun eh.
Yung iba ipinanganak na broken ang family. Kung lagi mo nang iniisip yun, broken family ko, broken ang family ko, hindi ka makaka-move on. Kalimutan mo yun. Learn to change the narrative of your life. Parang ganito ang isipin mo. Ipinanganak ako sa isang pamilya na broken family. Pag ako na ang magkakapamilya, di ko hahayaan na yung mga anak ko lalaki sa broken family. Para bang ako ay lumaki sa isang broken family. Pag ako na ang nagkakapamilya, yung anak ko, hindi ko palalakihin sa broken family. You change the story of your life. Kung meron kang bad story sa buhay noon, palitan mo. Mamuhay ka ng... Baguhin mo yung istorya ng buhay mo. Change the narrative of your life. Don't dwell on the past. Makalipas na yun eh. Ang problema kasi sa ating mga tao parang sugat eh. Pag ang sugat gumaling na, medyo meron ng tawag sa Bisaya, kugang, matigas na bagay. Ginagawa natin, tinatanggal natin ng kuko, nagsusugat uli eh. Dapat hindi. Noon nga ako, ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya. Halos hindi kami nakakatikim ng bigas noon. Ang mas malimit naming kinakain ay saging. Tapos pag bumili si nanay ng sardinas, tuwang-tuwa na ako kasi parang ang sardinas katapat noon, lechon no? Tuwang-tuwa na ako. Hirap, hindi kami kayang pag-aralin sa college. Naglalakad kami pag pumasok sa school kasi walang pamasahe. Nakita ko na sa araw-araw sa buhay namin, lagi kami nangungutang. Pag nagkopras, pambayad na lang sa utang, tapos nangungutang na lang ulit. Ganoon lang umiikot ang buhay namin. Sinasabi ko sa sarili ko, pag ako ang nagkakapamilya, hindi ko hahayaan na ganito ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan na yung kinakain ko at maranasan ng mga anak ko. Change the narrative of your life. Kung hindi maganda ang istorya ng buhay mo noon, yun ang gagamitin mong inspiration para magsikap ka sa buhay. Kaya sabi ko, dahil yung kahirapan ko noon, ito yung nagtulak sa akin na mag-aral mabuti, mag-ayos sa buhay, para mabago ko yung istorya ng buhay ko. Hindi ko makalimutan yung tatay ko laging sinasabi habang kumakain kami sa maliit naming lamesa. Tatlo lang kasi kami magkakapatid. At sa tatlong magkakapatid, ako lang talaga ang nakapagtapos ng kurso sa college. Dahil ako lang naman ang nagsikap noon na kahit paano sa biyaya ng Diyos nakakuha ng mga scholarship, kaya nakatapos ako sa pag-aaral ko. Habang nandoon kami sa mesa, laging sinasabi ng tatay ko na magsikap kayo sa buhay nyo at huwag yung hayaan na umasa kayo sa kopras. Kasi kung aasa kayo sa kopras, ganito rin yung buhay natin, o mas mahirap pa. Kasi kami noon umaasa lang sa kopra. Pag may kopra, may pagkain. Pag wala naman ang kopra, puro utang. Pag nagkopra naman, nababayaran. Ganun lang. Pag mataas ang presyo ng kopras, maraming papasok na pera, pero pag mura ang kopras, kawawa kami. Kaya sabi ng tatay namin, wag kayong umasa sa kopras. Kaya kaming tatlong magkakapatid, kaya nagsisikap kami. At dumating kami sa punto na nabubuhay kami sa aming mga kanya-kanyang pamilya na hindi umaasa sa kopras. Ang ate ko nasa Amerika na ngayon. Yung kuya ko nagiging seaman, pero kinuha siya ng Diyos, namatay na yung kuya ko. At ako, na kahit papano, maayos na namumuhay sa mundong ito at nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi na namin naranasan yung dating buhay namin. Because we learn to get rid of the past. And we change the story of our life. Kalimutan mo yung nakalipas na hindi maganda. Ang dapat lang nating alalahanin sa nakalipas yung magagandang bagay. Pero yung pangit na bagay, kalimutan yun. Then baguhin mo yung istorya ng buhay mo. At ano pa yung mga bagay na dapat nating talikuran upang sumaya tayo? Kasalanan. Maraming mga tao hindi nagiging masaya sa buhay dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Sa FB ngayon, sa Facebook, usong-uso yung change oil eh. Usong-uso yung change oil eh. Dati nagtatrabaho ako sa Toyota, alam ko lang naman sa change oil, nagbabago ng oil eh. Kaya lang ngayon, iba.
Pag sinasabi mong change oil, iba na yung meaning. Kung sa buhay ninyo at sa pamilya nyo, diyan kayo nag-aaway, di wag kang mag-change oil. Ganun lang yan eh. Marami sa atin, kaya kayo nagkakugulo sa pamilya, patuloy kayong gumagawa ng kasalanan. Kaya wag tayong gumawa ng kasalanan. Talikuran natin yung kasalanan. Get rid of something in your life if you want to be happy. At yung last, mga kaibigan, nakasulat ito sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, incline your ear and come unto me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of God. Sabi roon, incline your ear and come unto me, and your soul shall live. Makinig ang iyong mga tenga at lumapit kayo sa akin, at yung mga kaluluwa mo, nyo shall live. Anong ibig sabihin nito? If we want to be happy, improve your relationship with God. Kung gusto natin maging masaya, dapat matibay ang relasyon natin sa Diyos. Kahit pa nagawa mo yung number 1 at nagawa mo yung number 2, pero hindi mo magawa itong number 3, hindi ka pa rin magiging masaya. Dahil ang tunay na source ng kaligayahan ay ang Diyos. Lumayo ka sa Diyos, malayo ka sa happiness. Lumapit ka sa Diyos, magiging masaya ang buhay mo. Lumayo ka sa Diyos, maging malungkot ka. Lumapit ka sa Diyos, magiging masaya ka. Maraming mga tao na maraming pera, pero nagpapakamatay sila at namatay silang malungkot dahil malayo sila sa Diyos. Ang Diyos ang tunay na source ng kaligayahan. Kung nais natin maging masaya, ang pinaka-best na gawin natin is to improve our relationship with God. Wala nang iba. Wala tayong pag-asa sa mundong ito. Kahit na ganong karami ang pera, hindi mo makuha yung tunay na kaligayahan kung wala ang Diyos. Maging masaya ka, pero hindi talaga lubos kapag wala ang Diyos. Maging miserable ang taong maraming pera na wala ang Diyos. Sabi nga ng Biblia sa Psalms 144 verse 15, happy is that people that is in such a case, he happy is that people whose God is the Lord. Sabi niya, masaya yung mga tao na ang Diyos ang Panginoon. Bakit? Sa mundong ito, tayong mga tao, mayroon tayong ibang Diyos eh. Ang Diyos natin, sarili natin. Ang Diyos natin, ibang tao. Kung ano-ano ang Diyos natin, yung iba, pera. Pag sinabi kasi natin Diyos, kung ano yung nasusunod at kung sino yung nasusunod sa buhay natin, yun ang Diyos natin. Kaya kung nais mo maging masaya, sundin mo at sundin natin ang Diyos ng langit at Diyos ng Biblia. Hindi yung Diyos ng sanlibutan ito. Hindi yung pera, hindi yung sarili natin ang ating susundin. Kundi simulan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, diyan tumitibay ang relasyon mo sa Diyos. At pag tumitibay ang relasyon mo sa Diyos, diyan tayo magiging masaya. Merong isang kasabihan na nagsasabi, may mga taong nagsasabi na money cannot buy happiness. Pero bakit kung ang pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan, bakit ang tao pag nakakabili ng magandang sasakyan, masaya siya? Bakit ang isang tao pag may pera, nakakapagawa siya ng malaking bahay at aircon yung bahay, di ba masaya ka? Bakit ang isang taong mahirap, walang pagkain, binibigyan mo ng pera, di ba sumasaya sila? So, sa tingin ko, money can buy happiness. Ang dapat sigurong kasabihan, money can buy happiness, but money cannot buy satisfaction. Nakakabili sa ibang aspekto ang pera ng kaligayahan, pero hindi talaga nabibili ng pera ang satisfaction. Kaya nga ang tao, pag nakabili ka ng magandang sasakyan, ilang taon na naman bibili ka uli ng ibang sasakyan. Hindi ka nasasatisfy. Kaya hindi nakukuha ng tao ang tunay na kaligayahan sa mundong ito. Kahit anumang material na bagay sa mundong ito, hindi talaga nakakasatisfy. Only God can satisfy. Kaya para makuha natin ang tunay na kaligayahan sa mundong ito, improve
your relationship with God. Patibayin mo yung relasyon mo sa Diyos. Ito yung tatlong sikreto ng kaligayahan na sinasabi ni Propeta Isaiah. If you want to be happy, make an effort to be happy. If you want to be happy, get rid of something in your life. And if you want to be happy, the most important thing, improve your relationship with God. Maraming salamat po sa inyo. I hope kahit papano meron tayong natutunan. God bless po sa inyo and keep safe. Marami pong salamat.